Ang susunod po ay si Senator Bongo. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Lumawak pa ang usapin tungkol sa posibleng mga susunod na warrant mula sa International Criminal Court matapos ihayag ni Antonio Trillanes IV na posibleng si Bongo na umano ang susunod na pangalan na masasangkot sa investigasyon kaugnay ng war on drugs ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Lumabas ang pahayag kasunod ng mainit na tensyon sa Senado matapos ang tangkang pag-aresto kay Ronald De La Rosa ng mga otoridad. Habang nagkakagulo sa loob at paligid ng Senate building, kabilang umano si Go sa mga lumapit upang pakalmahin si De La Rosa at ayusin ang sitwasyon habang nakabantay ang media at supporters ng kampo ni Duterte. Pero ayon kay Trillanes, hindi lamang si De La Rosa ang tinitingnan ngayon ng ICC. Ayon umano sa impormasyon na kanyang natanggap, nakaumang na rin daw ang posibilidad ng warrant laban kay Bongo bilang co-conspirator sa kasong crimes against humanity involving murder at attempted murder. Bagamat nilinaw ni Trillanes na posibleng ilang buwan pa bago ito mangyari, sinabi niyang kumpiyansa siya na nagpapatuloy ang proseso sa ICC laban sa iba pang dating matataas na personalidad na konektado umano sa drug war operations noon. Isa sa mabibigat na alegasyon na binanggit ni Trillanes ay ang umano'y papel ni Go noong panahon ng mga extrajudicial killings. Ayon sa kanyang pahayag, kabilang umano si Go sa inireklamo sa ICC dahil sa alegasyong konektado siya sa pagbibigay umano ng reward system para sa mga operasyon laban sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Iniuugnay ito sa matagal ng alegasyon tungkol sa tinatawag na Davao Death Squad o National Death Squad na ilang beses nang lumutang sa mga pagdinig at testimonya sa nakaraang mga taon. Ayon kay Trillanes, ito umano ang dahilan kung bakit patuloy na lumalawak ang sakop ng investigasyon ng ICC at hindi lamang nakatutok sa iisang tao. Bukod kina De La Rosa at Go, binanggit din ni Trillanes ang pangalan ni dating Oscar Albayalde bilang isa sa mga posibleng maisyuhan din ng warrant sa hinaharap. Si Albayalde ay naging hepe ng Philippine National Police sa panahon kung kailan nagpapatuloy ang malawakang anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Dahil dito, posible umanong masilip din ng ICC ang command responsibility at papel ng matataas na opisyal na namuno sa operasyon noon. Habang umiinit ang usaping ito, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula mismo sa ICC tungkol sa sinasabing nakaabang na warrant laban kay Go o Albayalde. Wala rin pang inilalabas na formal na sagot ang kampo ng dalawang opisyal hinggil sa mga alegasyon. Gayunpaman, patuloy ang matinding interes ng publiko dahil sa posibilidad na mas marami pang personalidad ang madamay sa international investigation na matagal nang pinagdedebatehan sa Pilipinas. Pangalawa sa ating balita, sa gitna ng matinding tensyon sa Senado, matapos ang insidente kay Senador Ronald Bato de la Rosa, naging sentro ng debate sa session number 62 ng Senado ang tanong kung legal at naaayon ba sa proseso ang agarang pagkontempt sa mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Si dating PNP Chief at Senador na si Ping Lacson ang unang nagtaas ng issue tungkol sa mismong record ng botohan. Ayon kay Lacson, mali umano na naitala bilang unanimous ang naging desisyon ng Senado dahil may ilang senador na wala mismo sa session hall noong ipinasa ang mosyon. Binanggit niya ang Rule 41, Section 117 ng Senate Rules na nagsasabing hindi dapat isama ang boto ng mga absent sa plenaryo. Nilinaw din niya na hindi niya ipinagtatanggol ang NBI kahit malapit sa kanya si Bato de la Rosa, kundi nais lamang niyang masunod ang due process. Para kay Lacson, kung indirect contempt ang kaso, dapat munang bigyan ng pagkakataon ang mga ahente na magpaliwanag bago agad patahuan ng parusa. Samantala, ipinaliwanag naman ni Alan Peter Cayetano ang matagal ng tradisyon sa Senado na kapag walang senador na tumututol sa isang mosyon, itinuturing itong aprobado ng lahat ng nakatutok sa sesyon. Pero inamin din niyang seryoso ang naging insidente sa labas ng Senado. Lalo na ang video kung saan pilit umanong nagsagawa ng inspeksyon ang mga NBI agents sa sasakyan ng isang senador malapit mismo sa gate ng Senado. Para kay Cayetano, hindi simpleng insidente iyon
dahil may kinalaman na sa integridad at independence ng Senado bilang institusyon. Dahil dito, sinuportahan niya ang mungkayang i-refer muna ang buong usapin sa Committee on Rules. Si Tito Sotto naman ang naghain ng motion for reconsideration upang muling balikan ang naging contempt order laban sa mga NBI agents. Ipinaliwanag ni Sotto na may limitasyon ang kapangyarihan ng Senado pagdating sa contempt powers. Karaniwan daw itong ginagamit lamang sa mga Senate hearings na in aid of legislation o kaya impeachment proceedings. Kaya nais niyang malinaw kung may legal basis ba ang plenaryo para agad mag-contempt ng walang committee hearing. Ayon sa kanya, mahalagang masigurong matibay ang legal foundation ng aksyon ng Senado upang hindi ito maibasura o ma-question sa Korte Suprema. Sa huli, kahit marami sa mga senador ang galit sa naging hakbang ng NBI laban kay Bato de la Rosa, nanaig pa rin ang usapin tungkol sa due process at legalidad. Napagkasunduan ng Senado na ipaubaya muna sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado ang pagsusuri sa naging aksyon bago magpatuloy sa anumang parusa laban sa mga NBI agents. Pangatlo sa ating balita, sa simula ng pahayag ng PNP, nilinaw muna ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na hanggang sa oras ng interview ay wala pa umanong formal na koordinasyon mula sa National Central Bureau ng Interpol at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC para direktang ipatupad ang warrant laban kay Bato. Ibig sabihin, wala pang opisyal na utos sa Philippine National Police para arestuhin ang senador. Gayunpaman, kahit wala pang formal coordination, sinabi ng PNP na handa na umano ang kanilang contingency plan sakaling dumating ang opisyal na request o direktiba mula sa mga tamang international at local channels. Ang pangunahing ahensyang nakahandang manguna sa operasyon ay ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay General Tuanyo, hindi raw sila magpapadala sa emosyon o pressure at sisiguraduhin nilang lahat ng hakbang ay naaayon sa proseso at batas. Inamin din ng PNP na magiging sensitibo at komplikado ang operasyon dahil former Chief PNP si Bato de la Rosa at dahil hindi na miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. Kaya naman, hinihintay pa rin umano nila ang tamang legal process bago magkaroon ng aktwal na implementasyon ng anumang warrant mula sa ICC. Ipinaliwanag din sa report ang dalawang posibleng legal na proseso na maaaring mangyari sakaling magkaroon ng warrant implementation. Ang una ay extradition proceedings. Sa prosesong ito, mismong ICC umano ang maghahain ng request para ipa-extradite si Bato. Dadaan ito sa Department of Justice at kakailanganin pa ng court order. Magkakaroon pa ng mga hearing at mahabang legal proceedings bago magkaroon ng final decision. Ayon sa PNP, ito ang mas mahaba at mas komplikadong proseso dahil maraming legal arguments at pagdinig ang daraanan nito. Ang ikalawang opsyon naman ay tinatawag na direct surrender. Ito ang sinasabing mas mabilis na proseso dahil dadaan ang ICC warrant sa Interpol. Pagkatapos ay ipapadala ito sa National Central Bureau Manila at Philippine Center on Transnational Crime. Pagkatapos nito, magpupulong ang apat na pangunahing ahensya ng gobyerno, DOJ, DFA, NBI at PNP upang pag-usapan kung paano ipapatupad ang warrant at kung sino ang magiging lead agency sa operasyon. Ayon kay General Tuanyo, ito rin umano ang naging template noong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Dito rin lumabas na ang CIDG ang nakikitang pangunahing unit ng PNP na mangunguna sakaling tuluyang ipatupad ang warrant. Ayon sa PNP, nakahanda na raw ang kanilang personnel kung sila ay maatasang magsagawa ng operasyon. Ngunit binigyang diin nilang wala pa ring final implementation habang wala pang formal na koordinasyon mula sa Interpol at iba pang concerned agencies. Sa huling bahagi ng ulat, itinanggi rin ng PNP na magkakaroon ng special treatment si Bato dahil dati siyang hepe ng pambansang pulisya. Ayon sa kanila, patunay umano rito ang pagpapadala nila ng subpina kay De La Rosa kaugnay ng mga reklamo tungkol sa umano'y extrajudicial killings noong siya pa ang Davao City Police Director at Regional Director. Giit ng PNP, profesional umano ang organisasyon at hindi raw nila tinitingnan ang estado sa buhay ng isang tao kapag may reklamo o legal na proseso na kailangang harapin.
Kasabay nito, binanggit din sa report ang pagpunta ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado, kasama ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation upang umano'y isilbi ang ICC warrant laban kay Ronald Bato de la Rosa. Ito ang lalong nagpainit sa usapin at nagdulot ng matinding tensyon sa Senado habang hinihintay ng publiko kung magkakaroon ba talaga ng aktwal na implementasyon ng warrant sa mga susunod na araw. Pang-apat sa ating usapan ay isang mainit at tensyonadong eksena ang sumiklab sa loob ng Senate of the Philippines matapos magkaroon ng matinding palitan ng salita sina Francis Pangilinan at Robin Padilla habang tinatalakay ang Resolution number 44. Habang nagbibigay ng pahayag si Pangilinan, naging emosyonal ito at tumaas ang boses habang ipinapaliwanag na hindi lahat ng senador ay sumasang-ayon sa mga argumentong inilalabas ng kampo mula sa Camarines Norte. Dahil dito, kapansin-pansin ang pagtaas ng tensyon sa loob ng session hall habang tahimik namang nakikinig ang ibang lehislador. Hindi naman ito pinalampas ni Padilla na agad nagreklamo sa presiding officer tungkol sa tono at paraan ng pagsasalita ni Pangilinan. Iginiit ni Padilla na dapat mapanatili ang respeto at kaayusan sa loob ng Senado at tinanong niya kung pinapayagan ba sa ilalim ng Senate rules ang pagsigaw sa kapwa senador habang nasa session. Dahil sa umiinit na sitwasyon, agad namang namagitan si Loren Legarda at pansamantalang sinuspinde ang session upang humupa ang tensyon. Sa huli, nagkaroon din ng pag-uusap ang magkabilang panig at tila nauwi rin sa pagkakaintindihan bago tuluyang i-adjourn ang session para sa araw na iyon. And for the record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Pangilinan? Excuse me, nasa akin po yung iba- floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sir, hindi ako sumisigaw. Tumaas ang boses. Humihingi ako sa pangmali sa